na ba kayo para sa ating klase ngayon? Na-enjoy niyo po ba ang ating pag-aaral tungkol sa baluti ng Diyos? Ngayon ay matututunan natin ang tungkol sa isa pang bahagi ng baluti nito, ang breastplate ng katuwiran. Pero bago po yun, hayaan niyo po muna akong magtanong sa inyo ng ilang mga katanungan. May nakapagsabi na po ba sa inyo na may ginawa kang isang bagay, pero hindi mo naman talaga ito ginawa? At iyon ang dahilan kung bakit ka naparusahan. Ano po ang naramdaman mo? Naranasan mo na bang maghangad ng isang masamang bagay? Paano natin mapoprotektahan ng ating puso sa labanan nito ng ating buhay dito sa mundo? Tayo ay nakikipaglaban upang manalo. Kaya, iniwan ng Diyos sa atin ang kanyang baluti na siyang magpoprotekta sa atin at magbibigay daan upang matalo ang lahat ng masasamang pag-atake. Nung nakaraang linggo, nalaman natin ang tungkol sa sinturon ng katotohanan na kapag ginamit natin ito at pinamuhay ang katotohanang itinuro sa atin ng Diyos sa kanyang salita at maging totoo tulad ng Panginoong Hesus, mapoprotektahan tayo laban sa lahat ng mga bitag ng masama at handa tayong harapin siya at sa huli tayo ay magiging panalo. Ang susunod na bahagi ng baluti ay ang baluti ng breastplate ng katuwiran. Alam mo ba kung para saan ang isang breastplate? Ang baluting ito ay para sa dibdib, kung saan ito ay isang napakahalagang piraso para sa mga sundalong pumupunta sa mga labanan. Dahil pinoprotektahan nito ang mahalagang organs ng katawan tulad ng ating puso. At kung matamaan ito, ay maaaring mawala ang buhay ng sundalo. Naalala niyo po ba kung ano ang natutunan natin tungkol sa ating puso? Opo, natutunan natin na ito ay mandaraya. At dito din nanggagaling ang mga maling kagustuhan at intensyon na labag sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, dapat natin itong protektahan. Iniwan sa atin ng Diyos ang baluti ng breastplate ng katuwiran upang protektahan ang ating puso para hindi ito magumihan at hindi madumisan ng kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Isinusuot natin ang baluti ng breastplate ng katuwiran kapag kumikilos tayo ng tama sa harapan ng Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin, tulad ng ating pamilya at ng ating mga kaibigan. Sa mundong ito, iniisip ng mga taong kabilang sa masasamang grupo na ang hindi pagiging patas sa iba o ang pagiging panalo dahil may ginawang mali ay normal lang. Pero kapag sinaktan natin ang ibang tao para lang may makuha tayo, tayo ay nagkakasala sa Diyos dahil hindi ito patas. Halimbawa, sa paaralan ninyo, nakita mo ang isang kaibigan na mayroong bagong school supplies pero wala ka noon. At naisip mo na siya ay abala naman kaya kukunin mo kung ano ang pag-aari niya. Mukhang yung pagnanakaw ay tila pagkapanalo. Pero ang kaibigan iyon ay hindi lamang nawalan ng bagay na pagmamay-ari niya,
Pero pwede rin siyang mapag-usahan ng kanyang mga magulang sa mga hindi niya pag-uwi ng dala niya school supplies. Patas po ba yun? Ano pa ang mga sitwasyon ang hindi patas? Sa Biblia, meron tayong verse na sinabi ang tungkol dito. Sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kung hindi, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang isang bata na sinusuot ang baluti ng breastplate ng katwiran ay patas. Hindi niya sinusunod ang sinasabi ng mundo o ang ginagawa ng lahat. Ngunit, ginagamit niya ang kanyang isip upang isipin ang kanyang mga pagpipilian. At palaging inuuna ang kalooban ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ginagawa niyang abalahin ang kanyang isip sa mga bagay ng Diyos, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagbibigay pansin sa oras ng aralin ng pananampalataya sa CBC, sa panunood ng online na klase sa CBC sa kanyang tahanan, para maging malaya ang Diyos na baguhin ang kanyang puso at isip sa lahat ng bagay na hindi patas, sa mga maling hangarin at intensyon upang mapasaya natin siya. Sa madaling salita, kung hanggang ngayon ay wala kang magandang pag-uugali, pag-iisip at may mga maling pagnanasa, piliin mo ngayon na isuot ang baluti ng breastplate ng katwiran at hayaan mo ang Diyos na baguhin ang lahat ng hindi patas at masasama sa loob mo. Gawin ang mga bagay na magpapasaya sa Kanya upang ikaw ay maprotektahan mula sa lahat ng bitag ng masama at maging handa upang harapin ang mga ito at maging matagumpay dito. Ako ay magsasabi ng isang panalangin para sa inyo na gustong isuot ang baluti ng breastplate ng katwiran. Gusto niyo po ba ito? Kaya ipikit ninyo ang inyong mga mata. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat dahil itinuro mo sa amin ang patungkol sa breastplate na ito. Patawarin mo po sana kami kung minsan kaming nalinlang na aming puso dahil sa kagustuhan naming magkaroon o maging panalo ay nakagawa kami ng masama sa ibang tao. At dahil doon, sigurado kami na ikaw ay nalungkot din. Kaya Panginoon Diyos, simula sa araw na ito, ibigay mo po sa amin ang iyong Espiritu upang tulungan kami, Panginoon Diyos, na laging isa-isip ang paggawa ng tama at maging matuwid sa harapan mo at sa lahat ng tao. Panginoon Diyos, tulungan mo kami na gawin ang mga bagay na ito at sa pamamagitan mo lamang ay magagawa naming manalo laban sa aming pusong mandaraya. Kaya Panginoon Diyos, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon, para hindi mo makalimutan ang natutunan natin dito, kumuha ka ng isang papel at gumuhit ng larawan o isulat ng isang hindi makatarungang bagay na ginawa mo sa isang tao sa pag-aakalang ito ay tama. At sa kabilang banda, ano ang gagawin mo mula ngayon upang maging makatarungang tao? Mga bata, isuot ninyo ang baluti ng breastplate ng katwiran sa lahat ng pagkakataon. Okay po ba yun? Dito na natatapos ang ating klase ngayon. At kung ako sa iyo, ay hindi ko palalampasin ang mga susunod nating klase
upang ipagpatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa baluti ng Diyos. Hihintayin kita dito para sa susunod nating CBC online class sa iyong tahanan. Pagpalain ka ng Diyos at ang inyong buong pamilya. Paalam mga bata!